Ako po ay si Criselda Patalay, single parents. Gumagawa po ako ng manika. Bali, nung 8 buwan pa po ako. Baby pa po ako nung nagkaproon ako ng polio. Ano yung mga naalala nyo nung bata kayo? Paano yung pamumuhay nyo? Mahirap po kasi, bali po, ang parents ko po ay naging leprosy sila po. Kaya bali po kami ay 6 na magkakapatid. Ang nanay ko po ay isang labandera. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Nararanasan po namin mag-ulam ng asin. Bali gano'n po ang nakamulat ko nung maliit po ako. Kasi po sa dami po namin. Tapos siyempre ang nanay ko nag-e-extra lang maglaba. Ang tatay ko din po nung nagkasakit ng ketong, hindi na po siya nakapagtrabaho. Ano po pangarap nyo nung bata ko? Pagpatuloy yung pag-aaral ko. Para guminhawa ba ang buhay ko. Kahit na ganito kapansanan ko. Kaso po hindi po natupad dahil yun nga nagkasakit yung mga parents ko. Kasi nung nag-aaral pa po ako, nakasaklay po ako. Hindi po ako hindi ganito katawan ko, yung payat pa po. Eh nung nabali yung saklay ko, hindi na ako nakapag dire-diretso yung pag-aaral. Wala po, naiiyak na lang po ako. Tapos minsan nasa isip ko parang, bakit binuhay pa ako ng ganito, ganun. Yun ang nasa isip ko. Hindi na lang sana ako kinuha ng maaga, ganun. Yun ang nasa isip ko nung bata ako. Kasi kailangan talaga po. Tinutokso din po ako. Kaya lang, umiyak na lang po ako. Ganun. Tapos minsan may maririnig. Pag yung mga batang nakakarinig, nanunukso kayo, baka mas malala pa mangyari sa'yo. Ganun. May nagtatanggol din sa akin at papaano. Kaya minsan yung mga kapatid ko kasama ko, minsan yung mga nagiging ka-classmate ko nakaka-close. Ganun ang ko nung bata pa ako. Pero talaga pangarap ko talaga na gusto ko makaraos ba ng pag-aaral kasi hindi natuloy dahil sobrang hirap ng buhay namin noon. Ako po si John C. Patalay, anak ni Criselda C. Patalay. Actually, nakatira na kami dito sa bahay na to. Mahigit kumulang na na kami. 13 years na kami rito. Dito na ako nagkaroon ng isip. Dito ko na nasubukan magbanat ng buto. Tapos, 2 lang kasi kami ng nanay ko sa buhay. Kunyari yung puhunan mo kanina kinukuha. Every time natatanong ko sa kanya kung sino yung tatay ko, ang laging sinasabi niya, iniwan lang kami. Nung una mahirap, syempre, siya lang yung kumakayod. Tapos nag-aaral lang ako. Ngayon, para makatulong ako sa kanya ng konti, ginagawa ko, nagtitinda ako ng pandesal sa madaling araw. Tapos, yata ako na, 5, hanggang sa matapos ko yung elementary ko. Para hindi ko nahingin sa kanya yung mga kailangan kong bilhin sa eskwelahan, yung mga lapis, ballpen, mga simpleng bagay lang na kaya kong bilhin. Pinaka-struggle siguro yung kailangan niyan talaga ng partner na kasama niyang kakayod sa buhay. So parang bata pa lang ako, parang napag-isipan ko na kailangan ko ring tulungan yung nanay ko since wala namang tutulong sa amin na iba. Kaya yun, sa maliit na bagay, tinda ako ng pandesal sa madaling araw, tapos pasok ako ng 7 to 12, tapos pag uwi ko, after kong mag-lunch, nagtitinda rin ako ng merienda. Mahirap po ba yun sa inyo bilang bata kayo? Sa akin kasi parang hindi ko na inisip yung yung hirap eh. Ang inisip ko na lang kasi yung yung kakainin namin eh. Lalo na ako kasi alam mo yung ang dami mo ring gustong kainin, lalo na pag bata ka, ang dami mong gustong bilhin.
Siyempre, unang-unang iisipin mo yung pagkain ninyo ng gabi, umaga, kahit yung makasurvive lang kayo ng 2 beses sa isang araw. Madalas noon na hanggang sa isang beses lang kami kumakain, hanggang sa may mga kamag-anak naman kami na sinubukan lapitan, pero katulad din namin sila na kapos din sa buhay. So parang hindi na kami nagdepende. So kung ano yung meron, yun na lang yung pinagkakasya namin. Paano po ipinapaliwanag ng nanay niya dati? Nanay ko kasi maparaan yan kahit ganyan yan. Di bali na ako yung makakain kahit wag na lang siya. Kahit sino naman sigurong nanay, ganun yung gagawin So ang ginagawa niya hanggang sa lumubog siya, kahit sa lubog siya sa utang, kung makakain lang kami or makasurvive lang kami dun sa kakainin namin sa isang araw, kahit minumura na siya ng mga pinagkakautangan niya. Nasubukan ko na po yun hanggang sa sinugod kami. Hanggang sa pinapalayas na rin kami kasi hindi na kami nakakabayad ng tinitirahan namin. Yung tipo talagang as in down na talaga yung nanay ko. Pero alam mo yung motivation niya sa buhay na parang hanggat may buhay, parang kaya niya pa rin. Hanggat kaya niya, kakayod siya. Kasi, bagal eh. Kailan po kayo unang nag- Dati po ako nung hindi po ako natatrabaho sa Stardal, bali po ang sideline ko. Nung meron po akong konting puhunan, yun po ang pinang-start ko po ng pagluluto. Pag wala po ako sa Stardal, dito po ang time ko sa pagluluto. Nagluluto po ako ng pang-merienda, pang-almusal. Bali po yun ang nagiging ko, part-time ko po pag yung meron po akong puhunan. Magkano po? Bali po lumabas lahat-lahat po. Bali 900 po. Nagamit po namin lahat. Kasi po kabibili ko lang po ng laman ng Super Kalan. Saan po yung Palabok po, tsaka spaghetti. Kailan din po nagluluto? Opo. Kanina po, pagising ko, yan po ang ginawa ko. Kasi pag naubos po to, inaabot din kami po ng lahating araw po. Bali po pag yung napagbentahan po namin, maabot po ng Bali, maabot siya ng 1, 2. May tumutubo tayo ng mga 400, 300. Hindi na kalaban niya. Medyo din po. Sacrifice talaga. Kasi kailangan talaga po eh. Dito po kami kumukuha ng kabuhayan ng anak ko. Kasi no choice, wala naman po kaming ibang malalapitan.
Kaya bali kami ngayon mag-inang nagsasakripisyo sa buhay namin. Kung bata-bata po, hinahanap po yung tatay niya. Hindi na, parang nasanay na po ako sa sarili ko na ako na lang pong, Pero nagtanong po niyo. opo, nagtanong isang beses lang po. Paano niyo po pinapaliwanag pag ano? Sabi ko, wala ka ng tatay. Sabi ko, huwag mo ka nang maghanap ng tatay. Sabi ko sa kanya. Tapos tumitigil na siya. Opo, hindi na. Hanggang sa paglaki niya po, hindi niya na po hinanap. Bali, ano na po sa kanya, kumbaga, baliwala na po sa kanya. Sa pagpapaaral naman. Ano po, may bayad isang beses lang, kagaya ng kasi marami, nung nasa Imabini po yan, mga project, karamihan po project, pambili ng kukumban, pambili ng kasi nung po, mura pa lang po yung mga pambili ng art paper, Crayola, na ko po din po yun, kumbaga na sa sacrifice ko pa rin po yung, kasi mura pa lang nun po yung pagka may project, itinatabi ko na po sa kanya yung binibilang ko na kaagad. Kasi nung nag-aaral din po yan, nagtinda rin din po siya ng pandesal. Ma, magtinda po ako ng pandesal para may pandagdag ako sa baon ko. Bali yun ang naging... Nung sinabi niya po, kumain po kayo agad. Opo, kasi pangdagdag po yun sa kanyang baon. Kasi po, hindi naman po yan masela nung maliit. Naawa po kayo pag ano? Naawa po, pag umalis na po siya sa bahay, umiyak na lang po. Tapos nagdadasal ko na makakaraos kami mag-ina. Sabi ko sa kanya, kaya natin to. Kaya ko siguro kako itong buhay na ganito. Yun ang nasa isip ko, kaya kong buhayin mag-isa yung anak ko. Kaya kailangan ko talagang mag-sacrifice dahil para sa kanya. Kasi sabi nga ng tao, hindi mo naman pinaampun yung anak mo. Kaya, kumbaga hindi ko pinaampun yung anak ko pero kakayanin kong buhayin. Yun ang nasa isip ko. Bubuhayin ko siya, sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, parang hirap na siya. Hanggang sa dumating kami nga sa punto na ipinasok ako sa bahay ampunan. Na ako nun grade 3, siguro mga 11 or 12. Akala niya kasi, mas gagaan yung pakiramdam niya or parang mas makakabuti sa akin. Pinasok niya ako ng 1 taon sa bahay ampunan dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaso parang hindi na kaya talaga ng mag-isa lang siya. Wala akong magawa nun ng time na yun. Kasi para sa akin, mas gusto kong kasama siya Nagtampo ka ba? Opo, kasi hindi talaga siya nakakadalaw sa 1 taon, 2 beses lang siya dumalaw. Naiintindihan ko naman kasi sobrang layo, tapos ganyan pa yung kalagayan niya. Wala rin naman tutulong sa kanya, mga kamag-anak namin before kasi hindi pa kami ganun ka-close. Kumbaga parang ayaw nila sa amin. So parang tinuruan na ako ng nanay ko na maging dependent. Kaya nung pinasok na ako noon, nung nagkaroon na ako ng isip, kinuha niya uli ako. Sabi na dito ka na lang parang kumbaga doon na lang ako sa tabi niya. Tapos kami na lang yung nagtulungan hanggang sa matapos ko yung high school ko. Aware ka na mahirap yung pamumuhay niyo. Nung nag-first year high school na ako, kasi kailangan na namin bumili ng uniform, bayad sa ID, gamit, school supply. Yun yung dumating na ako na sabi ko parang wag na lang kaya ako mag-aral. Sabi ko tama na yung elementary kasi high school pa nga lang hirap na kami ng nanay ko Kasi hindi naman na ganun kalakas yung trabaho nila.
So parang tama lang na pamasahin niya, pagkain namin. Pero sabi na nanay ko, hindi, kaya mo yan, sabi niya. Since half day naman yung pasok namin, tinuloy ko uli. Pumasok ako na magtinda naman ng ice cream. Pasok ako ng madaling araw, tas uwi ako ng alas 12. Pag uwi ko na alas 12, pupunta ako doon sa dealer ng drumstick na kinukuha na namin. Yun yung kinikita ko sa isang araw na siguro masaya na ako sa 150 kasi laking bagay na rin nun eh. Para doon sa panahon na yun na wala talaga kaming kakapitan. Ang laking bagay na ng 150. So, imbis na parang baon ko iisipin ko pambili na lang ng bigas. Nakukumpara mo po yung sarili mo sa ibang kaklase? Madalas. Kasi papasok ako, syempre, pag break time. Lalo na pag break time, syempre sila kakain sa kantin. Ikaw nasa room ka lang. Tapos tatanungin nila, wala ka bang baon? Sabi ko, hindi, busog pa ako. Gusto ko talaga nun, pag makatapos ako, gusto ko sana kumuha ng EDUC o kaya HRM. Since pahirap ng Pilipinas, pamahal ng pamahal ang mga gastusin sa eskwelahan, lalo sa mga university. So parang doon na naputuloy yung pangarap ko na sabi ko, baka hanggang dito na lang ako. Masakit po kasi pag nakikita ko yung mga kabatch ko, tatrabaho sa bangko, tatrabaho sa eskwelahan, yung mga hindi ko naabot, nakikita ko na sa kanila. So pag nakakasalubong ko sila, tatanungin nila ako kung anong trabaho ko. Siyempre parang, hindi ko naman sa kinakaya ako anong trabaho ko noon. Pero siyempre, di ba, makikita mo sila, ang gaganda ng mga suot nila, naka-uniform sila. Pero iniisip ko na lang, sabi ko, masaya pa rin naman ako sa buhay ko. Kung ano yung narating ko ngayon, pasalamat pa rin ako sa nanay. Robux, mura lang ito po.
13 years old pa lang po ako nung pumasok po ako dyan sa Stardust. Bali, ang tumutulong po dati sa amin sa paggawaan, mga madre. Hanggang sa, yun, dire-diretso. Tapos hanggang sa na, ano na po, pag-asawa ko, nabuntis po ko. Doon na rin din po ako sa Stardust. Doon ko din po siya nabuhay, si Janjan. Tapos ko siya ng elementary. Hanggang high school lang po siya. Nagtrabaho na kayo nung Opo. Huminto ako ng 3 months. Tapos nung bumalik din po ako, nung nakatapos na po ako ng 3 months. Nung kaya ko na po magtrabaho. Kaya nung, dire-diretso nung hanggang sa Nagtatrabaho po yung napakasawa niyo. dati po. Pero hindi na po, nung hindi na po kami nagsama. Iwalay na po kasi nung umuwi ng probinsya, may pamilya na po siya. Nung, hindi na daw siya makakabalik. Tapos basta sabi lang niya sa akin, hindi na po siya makakabalik dahil may pamilya na raw po siya. Parang naiyak na lang po ako. Tapos may nagsabi na paampun ko yung anak ko. Pero hindi po ako nag-decide na ipaampun ko. Baka hindi ko po kayang buhayin si Janjan. Ano na po ako nun 9 years old na po ako nun So, habang nasa trabaho siya sa laundry, sa Stardal po, nagulat na lang siya na may dumating na social worker na pirma na lang hinihingi sa kanya na katunayan na i-give up niya na yung anak niya na hindi niya na kayang buhayin. Pero, pinaglaban niya ng nanay ko. Hindi na po yung posibilidad na pwede magtrabaho yung moment na yun. Medyo, pero siguro naisip ng nanay ko na dalawa na lang kami, kumbaga ako na lang yung katuwang niya sa buhay, bakit niya pa ako i-give up? Thankful na din ako. Kasi kahit ganyan yung nanay ko, hindi man siya kumpleto. Alam mo yung hindi niya ako pinamigay. Kahit iniisip niya na mas gaganda yung buhay ko sa ibang tao. Hindi po talaga nagpapadala ng pera. Hindi na po siya nagpadala mula na. Tsaka hindi ko po sinabi na may anak ako sa kanya. Hanggang sa nung lumaki na siya dyan, parang bali pinagsikapan kong siyang alagaan. Sinikap ko din po siyang pag-aralin. Kasi dati po, merong madre na nagbibigay ng school supply. Dali pa pinakadagdag. Kaya nga araw-araw naman po siya na nag-aaral na baon lang po niya. Minsan 5 pesos. Bali, nag-start kami noong 1978. May dalawa kasing madre na foreigner dumating dito sa Tala para makatulong sa community ng Tala since kami nga ay lugar na may mga Hansen patients. Ang naging concern nilang number 1 ay yung mga asawa, yung mga anak na para mabigyan ng hanap buhay since mahirap talaga ang buhay ng mga Hansen. Kaya nakaisip sila ng proyekto, livelihood project, para makatulong, lalong-lalo na sa mga kababaihan. So, nag-create sila ng isang livelihood project na pwedeng
magkapagbigay ng dignidad sa mga mahihirap na mga kababaihan ng Tala. Start kami, lima lang nga dati. Tapos lumaki siya, dumami yung mga orders ng mga manika na tinuruan nila kami kung paano gumawa. So gano'n, nag-start noon. Noong mga panahon ng mga madre, talagang masagana kami. Kasi talagang halos lahat ibinibigay nila sa amin. Since maraming sponsors, maraming donors, pati nga pabahay, pati mga appliances. Pero nung mawala na sila, kalahatian ng 2008, kasi nga wala na yung mga, kumbaga, hirap na din yung mga mother noon, matatanda na. Kaya may mga lay na mga tumulong sa mga madre para mabuo yung foundation. Pero ganun pa man, dahil nga hindi na kaya talaga i-handle ng mga madre, sinabi sa amin na 2008, binigyan kami ng choice, either magsara na or magpatuloy yung paggawaan, pero kami na yung mamahala bilang kooperatiba. Kahit wala kami educational background, kasi wala namang nakatapos sa amin ng management or anything. Basta lakasan lang ng loob, tsaka faith in God. Sige, tuloy natin, tulong-tulong tayo. Kaya lang talagang nahirapan kami dahil nga, bukod sa wala kaming resources, wala kaming sponsors, wala kaming donors, kanya talagang dumidepende lang kami sa sales. Kung ano yung dumating, yun yung paghahati-hatian namin, yung ibibili ng materials, ibibili ng ibabayad sa mga utilities, ng kuryente, tubig, telepono, plus kung ano yung paghahati-hati ang sweldo ng mga tao. Kaya kung maliit lang yung dumating na sales, konti lang talaga maibibigay sa tao. Kamusta mo yung kita nyo noon nung under ba kayo ng mga madre sa mga? Malaki yung difference kasi noon talagang, since marami silang mga kaibigan talaga na tumutulong, plus yung nga, marami pa kami ma-orders nung kalakasan pa noon. Eh ngayon medyo mahina na din eh. Kasi manika lang naman, hindi naman siya basic needs talaga. Although andyan pa din yung ibang mga kliyente na very faithful na tulungan kami, pero hindi na ganun kalakas. Konti-konti na lang din yung orders. Bakit hanggang ngayon, ma'am, kahit sinasabi niyo na humina nga yung production ninyo, nagpapatuloy pa rin kayo ng mga manika? Siguro ito na kasi yung bread and butter din namin pare-pareho eh. Wala kaming ibang choice. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon eh. May mga edad na kami. Plus, ito yung pinakamadali. Andito lang sa malapit sa area. At saka minahal na talaga namin. Imagine for how many years andito na kami. Ito na yung second family namin. Dito kami sumasaya kahit may mga problema. Nagkakatawanan. Tapos mababaw lang naman yung kaligayahan namin. Yung mga dati namin worker, magdala ng pagkain. Hati-hati kami dito. Ganun lang kami simpleng buhay namin. Kahit na hirap kami kasi liit lang kita talaga. Minsan nga, may week pa nga kami na pag walang dumating na sales, wala talaga eh. O kaya 200, 300. Yun ang masakit doon. Na! Pumesto ka na sa gitna. Ikaw na yun eh. Mamadali, ano pa naman?
maglilid ng marriage. Ito na Kaya na, pagka alam mo na kung ano yung paano nasasabi. Pinapaliwanag namin sa kanila, although talagang nahirap, naawa talaga kami. Kasi talagang nakakaawa ayaw kong umiyak. Iyakin din ako eh. Pero nakakaraos naman kami sa awa ng Diyos. Kasi ako, halimbawa na lang, minsan maliit lang din ang kita ko, di ba? Pero pinipilit ko na makapagdala. Kasi minsan sa umaga, hindi nakakapag-almusal yung iba eh. Makapagdala man lang ako ng kahit konting tinapay, tapos may kape dyan. Share na kami noon. Kung sino yung walang baon, hati-hati kami. Kasi katulad ni Criselda, madalas wala siyang baon eh. Kasi hirap siyang magluto, di ba? Siya lang mag-isa, lalo na nung wala na yung pamangkin niya. Nahirapan na siya. Tapos yung anak niya nagtatrabaho. Kaya kung ano yung meron kami, binabahagi na lang namin sa kanya. O kaya kung may kanin, saing kami, tapos bahala na kung anong ulam, parang ganon. Although minsan naman, ito mo matataba pa rin kami, di ba? Kasi nga, may mga dati kaming worker na pag kami mayroong birthday o okasyon sa kanilang dadala dito ng pagkain, ayun, masaya kami noon, nagsasalo-salo. Parang ganon lang. So talagang halos dito na kami talaga, ito na yung pamilya namin na Para sa akin po, ang hirap din po nung tinaguyod ko po siya dahil ako lang po mag-isa. Bali ako po lahat, nagluluto, naglalaban ng damit niya, nag-aasikaso siya sa pagpasok. Kasi ako po, asikasuhin ko siya pagpasok. Ako naman ang susunod, asikasuhin ko din yung sarili ko para makapasok din ako sa paggawa. Kaya hanggang sa napalaki ko siya, bali yung kinikita ko, yun ang binubuhay mag-ina. Dumadating po yung mga araw na parang minsan nakakaramdam na kayo ng parang gusto nyo sumuko kasi araw-araw di ba? Parang tulad yung nangyari. Ganun po. Nakakaramdam po, lalong-lalo na po minsan may time na talaga nauubusan ka ng budget. Kaya minsan sabi ng anak ko, magtinda na lang kaya ako man ng pandesal, hindi na ako papasok. May time na ganun Mag-aral. ayaw niya na mag-aral. Ano po sinabi niyo? Ang sagot ko naman, pag hindi ka mag-aral na, lalo tayo mawawalan. Yun ang sagot ko sa kanya. Kaya absent po na ako, sabi niya. Huwag ka laging absent ng absent kasi pag nag-absent ka, wala kang sabi ko, hindi ka makakapasa sa test. Sabi ko pag nagkaroon ng test. Sabi ko mag-aral ka kahit papaano. Yun ang sagot ko sa kanya. Ang nanay ko naman, pag wala ako, kung hindi siya nagtitinda, nasa Stardal siya. Yun yung pinakalibangan niya talaga, ang pagtatahi ng manika. Kasi bata pa lang ako, yan na talaga ang hilig na manahi ng manika. Since hindi naman siya nakapag-aral, hanggang elementary lang yata ang natapos niya, yun lang yung alam niyang trabaho na kaya niyang gawin. Yun yung pinakamasaya niya eh. Kasi pag nasa trabaho siya, nakakalimutan niya yung bigat at saka yung problema. Kasi andun yung mga kaibigan niya na nakakasalumuhan niya, na nakakausap na kahit papano. So pag uwi niya rito, hindi ko nakikita ang stress yung nanay ko. So yun, napakalaking bagay na sa akin yun. Sa ngayon po, paano nyo i-describe yung pamumuhay?
Sa akin siguro sapat na nakakabuhay kasi hindi naman natin masasabi na magaan na kasi medyo maganda ang trabaho. Siyempre, ang dami mo pa rin kailangang isaalang-alang. Siguro sapat na yung buhay namin na ganito kasi para sa akin hindi mo na kailangan maghangad ng sobra eh. Parang ganun ako pinalaki ng nanay ko na huwag ka masyado maghangad ng mataas kasi kung hindi mo rin naman kayang abutin. Matuto tayo makontento kung ano yung meron tayo. Ganun ako. So parang kontento na ako sa ganitong buhay namin na kumakain na kami ngayon ng 3 beses isang araw, na nababayaran ko yung mga bayarin namin buwan-buwan, kahit papano. Although dumarating kami sa time na gipit, pero kahit papano may makakapitan na. Kumbaga kung wala ako, pwede nakakahanap siya ng paraan na pwede niyang hiraman, saka babayaran na lang kapag nakaluwag-luwag kami ulit. Ang pinakamahirap yung katulad ko minsan na naubusan po ako ng pambili ng ng ulam, tapos yun nga baon, tapos yung pambili ng minsan pamasahe, ganun. Kaya ako minsan nakakahiram ako. Yung ganun. Pag may time na din na nag-aantay rin din ako minsan ng kasi hindi naman ako humingi sa anak ko. Minsan talaga may time na nadidepress po ako. Kaya lang hindi ko po masyado dinidibdib kasi may hika po sa minsan sa puso. Sa ngayon, pinakamalaking problema namin talaga since nung nandito kami is tirahan. Kumbaga sariling tirahan talaga. Kasi itong bahay na tinatayuan namin ngayon, ipinagbibili na ng may-ari. So pag pinalayas kami, yun yung pinakasiguro napakalaking problema na dadagok sa amin ng nanay ko ngayon. Kasi Sinabihan ba kayo kung kailan? sinabihan naman kami, parang inabisuhan na kami na kung sakaling mabenta na itong bahay. So, kailangan na namin talagang umalis. So, yun yung iniisip ko na saan kami pupulutin kasi wala naman kaming ganong pera na kaya namin kagad maghanap ng rerentahang maliit na bahay o kaya matutuluyan man lang na kamag-anak. Kasi lahat din ng kamag-anak namin nangungupahan lang din. May sarili man silang bahay pero kumbaga sa sobrang laki ng pamilya nila, parang sakto lang sa kanila. Super po yan, maalalahanin po yan pag nandun na po sa trabaho. Ma, huwag mo pababayaan, kumain. Ma, pagka sinumpong ka, magpausok ka, huwag ka magpapaulan. Yan ang mga niya. Ma, mag-iingat ka lagi. Okay, ma, uwi ako dyan. Sabi, maaga ka umuwi. Ma, pag umulan, huwag ka nang pumasok. Maalalahanin po siya, wala po akong masabi dyan. Kasi kung hindi po yan maalalahanin, hindi kagaya ng ibang bata, iniwanan na ako. Swerte pa rin po ako nung nagkaanak. Kasi hindi ko din ina-expect na
ganyan din ang ugali ng anak ko. Naging matured na rin po siya. Hindi describe ko yung nanay ko, ano siya eh. Kumbaga, nakikita ko siya na, para sa akin, nakikita ko siya na hindi siya, wala siyang kakulangan. Although, alam natin hindi siya nakakatayo, yun yung kapansanan niya. Pero para sa akin, parang hindi eh. Kasi sa tuwing makikita ko siya, kaya nang kumayod, kaya nang gawin din yung ginagawa ng normal na tao. Bilang nanay ko siguro, kung i-describe ko siya para sa akin, super nanay. Siya yung napaka-paraan na nanay na hindi basta-basta gumigive up. Sa akin, ang nanay ko siguro napaka-strong person. Napaka-strong person na tipo na talagang kaya mo siyang ipagmalaki kahit kay Nino. Although hindi man siya kompleto, pero may mga katangian siya na kaya nang gawin ng katulad sa normal na nanay.